Ito ang pagkigi o scraping ng dahon ng pinya upang mailabas ang isang nagtatagong reyna. Ang tinaguriang Queen of Philippine Textiles, ang pinya fiber. Simpleng trabaho kung una mong titingnan, pero noong akin ang pagmasdan ang buong proseso na kailangang pagdaanan, Dapat hiwa-hiwalay po, isa-isa, dugtungin. Yan ang pinakamahirap. Aabot yata ng Maynila ito pag inanoy. masasabi kong tiyaga at lakas ng katawan ang pinakamahalaga mo ritong puhunan. Okay, apa po yun? Gusto tagagat sa alin siya. Sa unang episode ng ating Mahugod Stories, binisita ko ang pamilya Narte na mahigit 20 taon ng hanap buhay ang pagpoproseso ng pinya fiber. Nog, Ah, pwede kami ka-survey? kamusta? Ga-survey konta ko? Kasi survey ka mo. Oo. Dayon lang sir. Kasi ako at mga taong mahugod. Ay, taraho kami, kahugod. Mahugod ikaw, Nong? Kahugod magkatugog. Paano mo hambal nga mahugod ikaw? Babo among tanom sa libo to agwat at hawan. Ay, lumahugod. Importante, abong tanong. Agwat at hawan. Ano pa, Ged? Aman mahugod ikaw? Mahugod akong maghihit baka agwa ko panapaim na tubig. Importante kinagihit. Ano pa, Ged? Awa sir. Sa matawad man mahugod man kami gid ay. Ano abira binukid iya nga mga trabaho, Oo. mga ganas, Oo. mga makaron at Raya, Rokwan. ay oo. Oo gali. Ako ra. Doon malaga. Karabi ro source it aton nga income. Dito ay game na ipinakita sa akin ni Kuya Nonoy ang lahat ng prosesong kanilang ginagawa bago lumitaw ang nakatagong ganda ng mga hibla mula sa dahon ng pinya. Okay guys, good morning. Ganito kasi yon. Pag mag-harvest tayo ng pinya leaves, kailangan ay may bunga na siya. Ang purpose nito ay para mas matibay ang hibla. Huwag tayong mag-harvest ng dahon kapag premature. Then ano yan, hindi matibay. O ganito, gagamit tayo ng gloves para iwas tinik. Ganito. Okay. Yan. Ito ang red Spanish pineapple na ipinamana pa ng mga Espanyol dito. Siguro hindi pa tayo tao. Pinya na to mga guys. Para mas madali ito. Tapos i-demo naman natin ang pag-script. Kukunin ko muna yung yung tabla. Para may upuan ka, hindi ka masyadong mapagod. Ganito yon. Ang ginagamit naming plato ay ito, yung babasagin at manipis para matalas. Kunin natin to para madaling maipit. Pagkatapos sa puno, dulo naman, ipit. Ganyan. Okay. Habang pumapasa ang kanan, kaliwa. Ang hibla nito na bukod sa maputi at natural na makintab ay magaan at manipis ngunit napakatibay. Kaya ito ang pangunahing ginagamit na material sa paggawa ng ating barong Tagalog, barot saya at hanggang sa mga modernong kasuotan at pananamit. Huwag namang masyadong idiin. Ganun lang. Okay. Ako yung tagatanggal ng hibla. Habang pumapasa ang kanan Ito tinatawag na wash out. wash out. Bastos daw. Bastos daw. Sa Aklan Masama nun. sa Tagalog ng bastos Pero sa Aklan, ganyan ang tawag dito na Ano yung bastos, ma'am? Ito. Po, yung Sa likod yung kasi, may- first layer na fiber, Ah. tinatawag na bastos sa aklanon. Yung sa likod, Yung sa likod, ah, liniwan. iniwan. Yung pinaka-finest na fiber, pero hindi kami marunong. Hindi kami marunong yan. Kasi dito lang kami pumupokus Ganun sa lang, sir. Yung sa harap lang. sa harap lang kasi mas mabilis to tanggalin. Tsaka yan. Ito ang mano-mano. So mga ilang dahon, sir, ang mga nagagawa mo sa isang araw? Kung siya ang kumukuha ng hibla, ganito lang ako. Script na script lang. Mga 1K. Isang libong dahon? Oh, pero 6 to 6 yan, sir.
umpisa ako Anong ng 6 to 6? alas 6 ng umaga, hanggang maghapon alas 6 ng 6. hapon. Sakit naman ng Kaya? kaya. Pero kaya lang pahinga niyan. Mm. Ha? Basta may kumukuha ng ng hibla. Pero pag ako mag-isa lang, mga 600 or 700 lang. Ano ba ang pormahan nito, sir? Siyempre, hindi ko rin pinalampas ang pagkakataong masubukan ang pagkigi. Okay, oops. What pwersa na to? What a What sir? Oh! Oh, yan. yan. Ganon. Sige lang, ganon lang talaga pag pag wala. Hasta Sige, ito sa... hindi maputol yan. Sige mo, Diba yan? ano pa. Oh, sige tayo nag-extend na. Ayaw. Mga ilang... Okay, ah, ayan. ayan. Okay, Lapit sir. na. Nadlo ka ba ako mabasi maputo eh. Walang problema dyan. Matibay yan Ah, kasi Pag ganon, Spanish pineapple yan. okay na Matibay yan. ang yan. Okay na yun, sir. Yan, tama na, sir. Okay na to? Kabila Puti na. Tapos, Pagkatapos, ipo-fold mo ito. Ang purpose nito, sir, ay para hindi Sumama yung ipitin yung dito. puno. okay. Yan. Yung fold na yan. Hanggang sa dulo na. Ipitin mo ito, sir. Para hindi masayang. Okay. Siyempre, siya ng plato eh. Ganyan, ganyan. Mas madali dyan eh, manipis na. Ayaw ni sir makaupo. Gusto niya yung nakaano lang. Ayun yung buko. Ganon din ako dati. Walang peso pag nakaupo sir. Okay, sir. Hilahin mo. Okay Hilahin na. mo. Tapos hilahin. Tapos para maubos. Pesado talaga si sir mag-script ng parang natinik Oo, yata. natinik. Nako. Kailangan labhan natin to para pumuti. Makuha yung mga green particles nito. Dalhin na lang natin sa sapa. Kailangan kasi yung yung running water para walang matirang green at di kalidad yung hibla. Mula sa kanilang bahay, naglakad kami ng mga 5 minuto papunta sa isang sapa kung saan lalabhan ang mga na-scrape na pinya fiber. Pag ganitong hibla, malaki ang case. Kailangan hatiin para madaling mag-hati. Maliit lang. Ganito, guys. Tapos itali natin sa gitna para may holder. Hindi siya sasama sa ng plato. Ganito 'yon. Parang sinusuklay agad. So parang scraping din pala. Oo, ganun din. Tapos, paulit-ulit lang. Hanggang sa mawala yung green particles. Iba't ibang direksyon siya para siya mahiwalay. Ganun, hindi na ganun lang. Ayon kay Kuya Nonoy, inaabot siya ng mahigit kumulang 4 na oras sa paglalaban ng mga hiblang nakuha mula sa 1,000 dahon ng pinya. Ito yung tinatawag na kago sa aklan. Ito ay mga 15 kadahon na siguro eh. Mga 15. Pagkatapos maputi na. Yan. Itali natin dito. Saka Yung kabilang part naman. Okay. Ito naman sa kabila. Ang purpose nito ay para ma-supply siya ng tubig. Ang tubig kasi para siya eh. Nakatulong sa paghiwalay ng hibla. Yun, Paul. Paul. Hanggang sa maubos. Paul. Ayan na, sir. Pagkatapos yan ay ganda na iwas-iwas sa tubig para
maging maayos siya. Ito. Straight na sir. Ganyan lang. Hindi natin ubusin kasi ang tagal lang inubos natin. Pagpakita lang to. Ganon. Fold. Tiga. Dali natin sa bilaran. Okay na, dali natin doon. Bayaro, mga puwit sa probinsya, sa baryo. Kailangan ng tibay. So halimbawa, Lunes ka nagkigi, Martes ka maglalaba. Pag Miyerkules ay malalunod na ako. Hindi na makahatid. Ito guys, tapos ng laba. May maikli kaming bulo tawagin to. Ito ay kawayan na manipis para magaan. Ang purpose nito, bakit pinapalo-palo bago ibilad para maghiwalay yung hibla. Hindi magdidikit-dikit kasi mahirapan yung taga-suklay niyan. Pag nagdidikit-dikit. Ganon. Okay. Ibilad lang mga ilang minutes lang. Hayaan natin muna. Pagkatapos ng 5 minutes na kabilad, kunin natin uli kasi itong manipis na porsyon ay madaling matuyo. Paluin natin ulit. Ganon lang. Huwag dito dahil makapal yan. Mamaya na lang. Bali 3 palo to sa tinis. O ayan, kita mo. O naghiwalay. Hindi na mahirapan ang taga-suklay niyan. O after Pag tinatanong bakit pinapalo, para maghihiwalay. magtino. At maghiwalay pag pinalo eh. Pero sa tao hindi yata naghihiwalay pag pinalo mo. Lalo na kung makulit na bata. Lastly, sa ikatlong pagpalo lahat na. Kahit ganito. Kita mo pumuti Sige, dito sa makapal. Pagkatapos, kita mo pumuti. Dahil ang ibang particles ay talsik. Okay, lastly, nipisan natin, ibilad sa araw at hayaan hanggang sa matuyo. Pag matuyo ito guys, pwede na nating suklayin. Proceed tayo sa suklay. Kilala ko naman ang 4 na uri ng suklay na itong isa ay improvise, ginawa ko lamang gawa sa kahoy. Ito improvised to, ikaw ang gumawa. Opo. Wow. Para may purpose. Mamaya ko na lang i-explain. Ito Wala na, nasira na. at Ayos. gumagamit kami ng yung mga used candle para pampadulas. Ito siya. Ito. Mupo ko to? Sige, sige. Ito. Kukuha tayo ng tinis. Itong tuyo na. Ito guys. Kailangan dito ay kunti lang. Hindi natin ito masuklay ng ganito kalaki. Hindi yan masuklay ng maayos. Ganito lang Pag kumukuha ka ng hibla, ipitin mo dito para hindi magkabulbol. Yan. Example lang yan Tapos, lagyan natin ng lubricant. Used candle. Kahit bagong candle pwede. Pampadulas para hindi ka mahirapan magsuklay. Hindi nakukuha naman yan sa suklay. Para lang masuklay mo ng maayos. Okay. Tapos, itali mo dito. Holder. Yan. Ito ay steel brass para sa construction. Pero ginagamit namin dito yan pahiwalay dito sa malaking porsyon yung mga makapal. Yan. Para makuha yung mga alikabok at maging makinis at maganda ang hibla. Ganon yon. Ang purpose naman nitong isa, halimbawa ay dito, yung tawag dito? Buhol. Ito ang gamitin natin. Dahil mas malakas ito kaysa dito. Iwas balik.
Pagkatapos niyan, itong finish. Para yung dikit-dikit ay maghiwalay. Yan, sir. Kasi ano, pag Apat na klase yan eh. O, kita mo. Ayan. Pangpakinis naman itong laundry. Ayan o. O, kita mo. Ito namang laundry, last nito. Para, ano, tatalsik yung mga particles na ganito. Parang, ano, pulbos. Kasi, bumibigat yan. Wala namang, ano yan, walang silbi. O, yan, hibla na. Pwede na itong dalhin sa Weber. Pero, dito na lang muna natin ito at kalagan natin ito. Kalagan. At ito para maging ano siya, straight. Straight at saka steel. Ano lang, sir? Easy. Ayan, sir. Pag ganitong may buhol-buhol, huwag kang ano diyan. Don't worry sila na ko ano, English, ito may solusyon tayo diyan. Oh. Pag hindi kaya, ito. Pag hindi pa improvise. sumunod, Oh, pag kaya pa rin. ikit Oo. na sudlay. Kung ano lang ang pwede nga na makakaya. Kung sa aklanon magkabinato, bawat isa ay hiwalay para hindi mahirapan yung Nutters. nutters, yung taga-sugot. Ang nasuklay na pinya fiber ay pwede nang ipagbili. Pero kung gusto mo na mas mahal mo itong maibebenta, pwede mong idugtong ng isa-isa ang bawat hibla sa prosesong tinatawag na pagsugot o nutting na ginagawa naman ng isang taga-sugot o nutter kagaya ni Ate Babylin. Pag ganito lang, Nutter. dugtong nilang natin, isa-isa para hindi mo nasuklayan ng maayos to na ya. Isa-isa gid ang ginadugtong. Yes po, dapat hiwa-hiwalay po. Isa-isa, dugtungin. Yan ang pinakamahirap. Aabot yata ng Maynila to pag inano eh. Ako, hindi na ako yata magaling dito pag ano, nagdugtong ganyan. Yan. Ganyan. Hanggang sa maubos mo. Nutters yung tawagin. Nutters. Yan ang pinakamahirap. Ito yung pinakamahirap kasi isa-isahin mo itong dugtongin. Oh. Hanggang sa maubos, hanggang yan. Pero pag naubos, ag napuno po ito. Ako, maraming pera na yan. Mahigit ano na. Pag mapuno ito mo, Ga 4K. 4K. Yes. Pag mapuno itong ano, biskwitan, yung Ganyan sasakit lang. ang mata mo niyan. Pero pwede rin siyang ibenta na ganyan lang. Oh, Mostly, depende, binibenta pero namin ano ito. mas mura. Mas mura yung ganyan. Oo. Pero pag ganito mahal kasi, Process na yan. process na siya. Dali lang. Pero Pwede na. magkano yung ano, yung ganyan lang? Bas na ganito eh, Isang ano? ano yan. Hindi pa Ilang supply. basing tunoy? Lahat. Dito na ako medyo nalito sa aming pag-uusap patungkol sa presyohan dahil hanggang ngayon pa rin pala ay gumagamit ng tradisyonal na timbangan ang kadalasang buyer ng kanilang mga pinya fiber. So yung ganito, mga isang hindi pa to Hindi ano pa. nasuklayan. Hindi pa nasuklay yan. Halimbawa nasuklay na yan. Kung sakaling nasuklayan na to, tapos yung weight niya ay ganito, Dalawang 2 piso at isang ano, Bitching ko. 25 centavo, isang basing na yan tawag sa Aklanon. I don't know sa Tagalog kung ano. So eksakto lang oh, konti. Pag tumama yung araw dito. Ayan oh. Pag, kulang pa Tumama- ng konti. Kulang, sige dito. lang. Okay lang. Hindi mo lang naman yan. Pag tumama ang araw dito, eh okay na. So pag So magkano? yung ganito, kadami, 150. 150 pesos. Oh, pag nasuklay na ng ganyan, Ang isang basing ay katumbas umano ng 32 grams ng pinya fiber na mula naman sa mahigit kumulang 60 dahon ng pinya. So, ito na yung ano, bali na dugtong na fiber. So, i-weight natin kung gaano karami at kung magkano ba yung kinita ko. Kasi 2 buwan to na ano dinugtong ko pero hindi naman whole na ano lang, pa sideline lang. So, nasa 9.5 siya po. Kung kanina, 150 pesos ang presyo ng isang basing ng pinya fiber. Itong knotted naman sa parehong timbang na 32 grams ay maibibenta na nila sa halagang 480 pesos. Sa pamamagitan din ng mga pinya fiber na ito at iba pang produkto ng kanilang pagsasaka at sumasideline din bilang mga content creators,
na itataguyod ni Kuya Nonoy at Ate Babylin ang kanilang pamilya kasama ang 3 mga anak kung saan ang isa ay nag-aaral na sa kolehiyo. At dahil certified mahugod ang mag-asawang Eduardo at Babylin Narte, nagbigay rin tayo ng munting regalo para sa kanila. Eduardo Narte Nonoy akong palayaw. Eduardo Nonoy Narte. Ilang dagon? 54 lang, sir. 54. Oo. Mahugod. Mahugod ah. Sir, congratulations. Approve.